na taong gulang pa lamang si Amaris Vallejero, itinuring na siyang sumpa ng sarili niyang ama dahil sa maitim na balat sa kanyang mukha. Isang marka na pinamiwalaang nagdadala ng kamalasan sa kanilang pamilya. Sa malamig na gabi ng pagtatakwil, iniwan siya sa piling ng iba at tuluyang kinalimutan ng mga taong dapat sanay unang nagmahal sa kanya. Ngunit hindi alam ng lahat, ang batang itinapon ay lalaki palang parang apoy na hindi kayang apulahin ng tadhana. Pagkalipas ng 20 taon, nagbalik si Amaris bilang isang makapangyarihang babae. Maganda, matalino at isang bilyonaryang kinaiinggitan ng marami. Sa kanyang muling pagharap sa madilim na nakaraan, mabubuksan ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Ang tunay na dahilan kung bakit siya itinakwil, ang nakakagimbal na koneksyon ng kanyang tagumpay sa pagbagsak ng sariling ama at ang masakit na revelasyong ang lalaking minsang nagtulak sa kanyang palayo ay siyang muling hinhingi ng saklolo sa kanyang harapan. Maghihindi ba siya? O pipiliin niyang iligtas ang taong unang sumira sa kanyang pagkatao? Sa bawat kabanata, mabubunyag ang mga sugat, kasinungalingan at matitinding twists na magpapatunay na minsan ang batang itinuring na malas ang siyang palang magiging pinakamalaking biyaya. Bago natin simulan ng isa na namang napakagandang kwento, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na kwento. Ilayo ninyo siya sa akin! Ang garalgal na sigaw na iyon ang unang malinaw na alaala ni Amaris Vallejero. 4 na taong gulang lamang siya noon. Nanginginig sa gilid ng lumang kahoy na mesa habang yakap-yakap ang punit na manika. Nangingislap ang mga kidlat sa labas ng kanilang lumang bahay sa baryo ng San Teodoro at sa bawat pagdagundong ng kulog ay lalo siyang napapapikit. Ngunit mas nakakatakot pa sa unos ang galit sa mukha ng kanyang ama. Si Don Severino Vallejero ay kilala sa kanilang lugar bilang mapaniwalayin sa pamahiin. Mula nang mamatay ang kanyang unang asawa sa panganganak, sinisina ang itim na balat sa kaliwang pisngi ng anak. Isang hugis tila munting pakpak na para raw tanda ng malas. Simula nang isilang mo ang batang yan, sunod-sunod ng kamalasan sa pamilya natin. Bulyaw niya sa kanyang kapatid na si Tia Belen ang nag-alaga kay Amaris mula nang mamatay ang kanyang ina. Namatay ang asawa ko, nalugi ang negosyo ko, nasunog pa ang bodega natin. Hindi ba't malinaw na sumpa siya? Mahigpit niyakap ni Tia Belen ng paslit. Severino, anak pa rin siya. Bata lang si Amaris, wala siyang asalanan. Ngunit parang bato ang puso ng lalaki. Lumapit si Don Severino kay Amaris at mariing hinawakan ng kanyang baba. Namumuo ang luha sa mga mata ng bata habang nakatingin sa sariling ama. Umaasang baka sa huling sandali ay makikita niya rito ang kahit katiting na awa. Ngunit pagkasuklam ang nakita niya. Mas mabuti pang ipaampun na lang siya, malamig na sabi nito. Baka sakaling bumalik ang swerte sa pamilya natin kapag nawala siya. Ama, naninginig na bulong ni Amaris. Magpapakabait po ako. Tumulo ang luha sa mapupungay niyang mata. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng ipaampon, ngunit sapat na ang takot sa boses ng kanyang ama para malaman niyang may masamang mangyayari. Saglit na natigilan si Don Severino. 1 segundo. 2. Ngunit sa halip na maawa, lalo lamang tumigas ang kanyang mukha. Huwag mo akong tawaging ama. Parang punyal iyong bumaon sa maliit na dibdib ni Amaris. Kinagabihan din yon, sa gitna ng ulan, isinakay siya sa lumang jeep kasama si Tia Belen. Walang dalang maleta, walang baong damit. Ang tanging pag-aari niya ay ang lumang manika at isang pulang lasong ibinigay ng kanyang ina bago ito namatay. Iyon ang sabi sa kanya ni Tia Belen. Babalik po ba tayo? Inosenteng tanong ni Amaris habang sinisilip ang bahay na unti-unting lumalayo. Hindi agad nakasagot si Tia Belen. Nangingilid ang luha nito habang hinahaplos ang buhok ng bata. Anak, minsan ang mga pusong sugatan ay nagiging bulag. Pero tandaan mo, hindi ka malas, hindi ka sumpa. Bakit po ako ayaw ni Papa? Hindi nakasagot si Tia Belen. Sa halip, niyakap na lamang siya nito ng mahigpit.
Dinala si Amaris sa isang ampunan sa kabilang bayan, ang Casa de Esperanza, isang tahanan para sa mga batang iniwan ng sariling dugo. Sa harap ng malaking asul na gate, hindi na napigilan ng bata ang pag-iyak. "Ayoko po rito! Uwi na po tayo!" Hagulgol niya. Ngunit, habang pinagmamasdan niya ang jeep na unti-unting umaalis, nakita niyang hindi man lang bumaba ang kanyang ama para magpaalam. Ni isang lingon, wala. At sa murang isip ni Amaris, isang masakit na katotohanan ang unti-unting nabuo. Hindi siya iniwan dahil mahirap sila. Hindi siya iniwan dahil wala silang choice. Iniwan siya dahil ayaw sa kanya ng sariling ama. Sa loob ng ampunan, may isang matandang madre na lumapit sa kanya. Mabait ang mga mata nito, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa puso ng bata. "Anong pangalan mo, Hiha?" Malumanit itong tanong. Tahimik na pinusan ni Amaris ang luha sa kanyang pisngi. Tiningin siya sa gate na kasasara lang, saka sa dilim na langit. At sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap na sumiklap sa mga mata niya. Hindi ng galit, kundi ng pangakong balang araw ay babangon siya sa sakit na ito. "Amaris po!" Mahina niyang sagot, "at hindi po ako malas." Sa malayok, kumulog muli ang langit. At sa gabing iyon, ipinanganak hindi ang isang sumpa, kundi ang babaeng babalik balang araw para baguhin ang kapalaran ng lahat ng nagtakwil sa kanya. Sa loob ng Casa de Esperanza, hindi kailanman nagang madali ang unang mga araw ni Amaris. Sa murang edad na 4, hindi pa niya kayang unawain kung bakit kailangan niyang matulog sa isang banyagang kama, sa isang silid na puno ng ibang batang umiiyak din sa gabi. Hindi niya mahanap ang amuin ng tahanan. Wala roon ang lumang kortina sa bintana nila. Wala ang tunog ng mahinang yabag ni Tia Bilen sa madaling araw. At lalong wala ang kahit malamig na presensya ng kanyang ama na minsan niyang pinakahihintay. Ang mayroon lang siya ay isang maliit na bakal na kama, manipis na kumot at ang luma niyang manikang kupas na ang isang mata. Tuwing gabi, palihim niyang kinakausap ang manika. "Pabalikan kaya ako ni Papa?" Bulong niya minsan habang nakatalukbong sa kumot. Pero sa paglipas ng mga linggo, unti-unti na ring namatay ang tanong na iyon sa kanyang dibdib. Sa Casa de Esperanza, pinamamahalaan ng ampunan ni Sister Emilia Varela, isang madre na may mahinhing ngunit matatab na tinig. Siya ang unang taong humawak sa kamay ni Amaris ng buong lambing matapos siyang iwan. "Hindi mo kailangang matakot dito, Iha," sabi ni Sister Emilia isang umaga habang sinusuklay ang buhok niya. "May mga batang dumadating dito na wasak ang puso, pero hindi ibig sabihin noon tapos na ang kwento nila." Tumingala si Amaris sa madre. "Kapag po bang iniwan ka, ibig sabihin hindi ka mahal?" Napahinto si Sister Emilia. Isa iyong tanong na hindi basta masasagot ng simpleng paghablos sa ulo. Kita sa mga mata ng bata ang sugat na hindi dapat dinadala ng isang 4 na taong gulang. "Hindi," marahang sagot ng madre. "Minsan ang taong nangiiwan ay siya ang may kakulangan, hindi ang taong iniwan." Hindi lubos maintindihan ni Amaris ang ibig sabihin nun, pero iningatan niya ang mga salitang iyon sa maliit niyang puso. Sa ampunan, natutunan niyang mabuhay kasama ang iba pang batang may sari-saring sugat. Nandoon si Lirio, isang payat na batang laging tahimik. Si Miko na iniwan daw sa simbahan nung sanggol pa lamang. At si Salve na mahilig kumanta kahit palaging gutom. Unti-unti, naging kasama niya sila sa pagkain, pagdarasal at paglalaro sa bakuran. Ngunit kahit may mga bagong kaibigan, hindi pa rin nawala ang mapapait na tingin ng ilan. Dahil sa maitim na marka sa kaliwang pisngi ni Amaris, madalas siyang tuksuhin ng mga bagong dating na bata. "May mantsa sa muka, parang minarkahan ng malas, baka kaya siya iniwan." Sa tuwing maririnig iyon ni Amaris, para iyong asin na ibinubudbod sa sugat na pilit pa lamang naghihilom. Isang hapon habang naglalaro sila sa bakuran, hinatak ng isang mas matandang batang babae ang kanyang buhok. "Totoo bang sinumpa ka raw? Kaya ka iniwan ng tatay mo?" Napayuko si Amaris. Nanginginig ang maliliit niyang kamay. Hindi po ako sumpa. Sinungaling!" Singhal ng bata bago siya itulak. Bumagsak si Amaris sa lupa. Nadumihan ang damit niya at natanggal ang pulang lason na lagi niyang itinatago sa bulsa. Saglit siyang natulala sa alikabok hanggang sa bigla niyang narinig ang matalim na tinig ni Sister Emilia. "Tama na!"
Napatigil ang lahat. Lumapit ang madre, mabilis na inakay si Amaris patayo at malamig na tinignan ang batang nanulak. Ang batang marunong manghusga ay mas sugatan kesa sa batang kinukutya niya. At tandaan niyo ito, ang marka sa mukha ni Amaris ay hindi tanda ng sumpa. Ang tunay na sumpa ay ang pusong walang awa. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, may taong nagsalig sa kanya ng ganoon katapang. Mula noon, unti-unting may bagong nabago kay Amaris. Hindi man nawala ang sakit, nagsimulang tumubo sa kanya isang matigas na uri ng lakas. Yung lakas na tahimik, ngunit hindi madaling mabali. Kapag tinutukso siya, hindi na siya basta umiiyak. Kapag napapagalitan ng wala naman siyang kasalanan, natututo na siyang tumayo ng diretsyo at huminga ng malalim. Isang gabi, habang nakaupo siya sa may bintana ng dormitoryo at pinagmamasdan ng buwan, tumabi sa kanya si Sister Emilia. Gusto mo bang malaman ang isang sikreto? Tanong nito. Tahimik lang tumago si Amaris. Ang mga taong minamaliit ng mundo, wika ng madre, sila madalas ang pinipili ng langit para gumawa ng pambihira. Pambihira po, oo. Dahil ang batang dumaan sa sakit ay natutong lumabang. Ang batang natutong lumabang, lumalaking hindi madaling sirain. Magiging matapang po ba ako? Ngumiti si Sister Emilia. Hindi lang matapang, pakiramdam ko balang araw, magiging napakahalaga mo. Hindi na nakasagot si Amaris. Ngunit sa dibdib niya, may munting apoy na sinindan ng mga salitang iyon. Lumipas ang mga taon. Sa edad na siyam, siya ang batang laging nangunguna sa klase sa loob ng ampunan. Sa edad na siyam na rin, siya na rin ang tumutulong magbasa sa mas maliliit na bata. Sa edad na 10, natuklasan ni Sister Emilia na magpalapatalino niya sa numero at pagsusulat. Kahit luma ang mga librong gamit nila, binabasa niyo ni Amaris parang bawat pahina ay daan palabas sa buhay na minsang ipinataw sa kanya. Ngumit isang gabi, isang bisita ang dumating sa Casa de Esperanza. Isang babaeng may mamahaling bestida, mamahaling pabango, at malamig na mga mata na tila may hinahanap. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Amaris mula sa ikalawang palapag. Siya ba yon? Mahinang tanong ng bisita kay Sister Emilia. Napahinto si madre. Bakit niyo itinatanong? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong itinaas ang tingin kay Amaris. At sa sandaling nagtagma ang kanilang mata, hindi maipaliwanag ni Amaris kung bakit tila may malamig na aniw na dumaan sa kanyang likod. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Parang ang pagduting ng babaeng iyon ay hindi simpleng pagbisita, kung hindi simula ng pagbabalik ng lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang ama. At ang hindi alam ni Amaris, ang gabing iyon ay magbubukas ng pinto sa isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa iniwan siya noon. Isang katotohanang magbabago sa pagkatao niya habang buhay. Hindi nakatulog ng maayos si Amaris nang gabing dumating ang eleganteng babae sa Casa de Esperanza. Habang ang ibang mga bata ay himbing na sa kanilang higaan, siya ay muling gising, yakap ang kupas na manika at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malamig na tingin ng bisita. Parang hindi simpleng pagtanaw sa isang ulila, kundi tila pagkilala sa isang lihim na matagal nang hinahanap. Kinabukasan, habang nabuwawalis siya sa bakuran kasama si Lirio, hindi niya napigilang magtanong. Sino kaya yun? Mahina niyang sabi. Si Lirio na noon ay mas madaldal na kaysa dati, napatingin sa malaking opisina ni Sister Emilia. Baka may aampon sa isa sa atin. Sandaling tumigil ang walis sa kamay ni Amaris. Aampon. Noon pa man maraming mag-asawang dumadating sa ampunan para maghanap ng batang iuuwi. May ilang bata nang umalis na may bagong damit, bagong pangalan at bagong buhay. Ngunit sa tuwing may pumipili, laging hindi si Amaris ang pinipili. May ilan kasing tumitingin muna sa marka sa kanyang muka bago umiiling. Sayang, maganda sana. Kawawa naman, pero baka may diferensya. Mahirap ipaliwanag ang ganyang balat. Kaya nang banggitin ni Lirio ang salitang iyon, may kirot agad na dumaan sa dibdib ni Amaris. Ayaw na niyang umasang may pipili sa kanya. Mas masakit kasing umasa kaysa masanay sa wala. Ngunit bago pa siya makasagot, lumabas si Sister Emilia mula sa opisina. Kasama nito ang eleganteng babae. Tahimik ang buong bakuran. Ang mga batang naglalaro ay unti-unting napatigil.
Agad napansin ng lahat ang aura ng bisita. Mamamahali ng sapatos, perpekto ang ayos ng buhok, at may mga matang tila kayang magpasuko ng sinumang titigan. Amaris, tawag ni Sister Emilia. Parang biglang bumigat ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa rin ng walis. Pagdating niya sa harap ng dalawa, ibinaba niya ang tingin. Hello? Malamig, ngunit kontroladong bati ng babae. Ikaw si Amaris? Opo, sagot niya. Pwede kitang makita ng mabuti? Napakurap si Amaris. Dahan-dahan siyang tumingala. Matiim siyang pinagmasdan ng babae, lalo na ang maitim na balat sa kaliwang pisngi niya. Hindi iyon tinging may pandidiri, pero hindi rin iyon tinging may lambing. Para itong isang taong kinukumpirma kong ang matagal na niyang hinahanap ay nasa harap na niya. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Amaris, nag-iingat. Bahagyang ngumuti ang babae. Ako si Verena Alcantara. Ang pangalan ay tila may bigat. Kahit bata pa si Amaris, ramdam niyang hindi ordinaryo ang babaeng kaharap niya. Napakatalino raw ng batang ito, sabi ni Verena habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. At tahimik. Masipag rin po, mabilis na singit ni Sister Emilia. Mabuti siyang bata. Tumanggo si Verena, pero parang ibang laman ng isip nito. Pwede ko ba siyang makausap ng sarilinan? Naglaatubili si Sister Emilia. Dito na lang sa hardin. Tumanggo ang babae. Maya-maya magkatapat nang nakaupo si Amaris at Verena sa lumang bangko sa tabi ng santan. Tahimik ang paligid. Taning huni ng ibon at laglasas ng dahon ang maririnig. Naalala mo pa ba ang ama mo? Biglang tanong ni Verena. Nanigas si Amaris. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Pakiramdam niya'y may humipo sa isang sugat na pilit niyang tinatakpan sa sarili. Upo, marahan niyang sagot. Mahal ka ba niya? Parang may batong bumagsak sa dibdib ni Amaris. Hindi agad siya nakapagsalita. Sa isip niya, bumalik ang gabing iyon. Ang kulog, ang malakas na ulan, at ang matigas na boses ng lalaking ayaw magpatawag na ama. Hindi po, nauta-uta ng sagot. Tahimik ang babae. Hindi ito mukhang nagulat, parang inaasahan na niya itong sagot. Anong sinabi ba bago ka iniwan? Nakakagatlabit si Amaris. Na malasin po ako. Muli, tumahimik ang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kung anong kumislap sa mga mata nito. Galit ba? Awa? O isang mapait na alaala? Ano pong meron? Hindi napigilang itanong ni Amaris. Hindi agad sumagot si Verena. Sa halip, inabot nito ang maliit na kamay ng bata at dahan-dahang hinaplos ang balat sa kaliwang pisngi niya. Hindi tulad ng iba, wala iyong pag-aalinlangan, wala ring pagkasuklam. Hindi ka malas. Mahina ngunit mariing sabi nito. At ang markang iyan, hindi sumpa. Tumingin siya sa kanya, naguguluhan. Kung hindi sumpa, ano po ito? Bahagyang napasinghap si Verena saka tumingin sa malayo. Minsan, ang mga marka sa katawan na ibakas ng kasaysayang ayaw ibaon ng taddanan. Hindi naiintindihan ni Amaris iyon, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, dumating si Sister Emilia at magalang na huminto sa tabi nila. May kailangan po ba kayo, Miss Alcantara? Tumayo si Verena. Kailangan kong bumalik bukas. Nagkatiyan sila ni Sister Emilia, isang tingin na hindi nalingid sa Amaris. Para itong tahimik na usapan sa dalawang taong may alam na hindi dapat marinig ng bata. Babalik po kayo? Tanong ni Amaris, hindi niya rin alam kung bakit nga iyon nitanong. Tumingin siya sa kanya. Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang mukha nito. Oo, sabi nito. Dahil pakilamdam ko, hindi aksidente ang nakita kita. Pag-alis ng babae, agad nilapitan si Amaris ng ibang mga bata. O, baka aampunin ka na, tukso ni Nico, pero mas may halong pananabik kaysa inggit. Ang yaman-yaman niya, nakita mo ba yung hikwa? Ngunit hindi natuwa si Amaris. Sa halip, lalo siyang kinabahan. Naong gabing iyon, nadatnan ni Sister Emilia sa maliit na kapelya ng ampunan, nakaluhod at nagdarasal. Tahimik siyang lumapit. Sister? Napalingon ng madre at agad numiti. Bakit gising ka pa, Hija? Kilala po ba ninyo si Miss Alcantara? Sandaling natigilan si Sister Emilia.
Kaunti, maingat nitong sagot. Bakit po niya ako tinanong tungkol kay Papa? Tahimik ang madre. Dumungaw ang liwanag ng kandila sa mukha nito at sa unang pagkakataon ay nakita ni Amaris ang malinaw na pag-aalala roon. Hija, may mga katotohanan na dumarating sa tamang panahon. Hindi lahat ng sikreto ay dapat malaman agad ng isang bata. Pero tungkol po ba ito sa akin? Lumapit si Sister Emilia at hinawak ang kanyang dalawang balikat. Oo, tungkol ito sa'yo. Nalalaki ang mga mata ni Amaris. May masama po ba akong ginawa? Wala, mariring umiling ng madre. Wala kang kasalanan sa kahit anong nangyari noon. Kung ganoon, bakit pakiramdam ko po may tinatago sa akin ng lahat? Hindi agad nakasagot si Sister Emilia. Sa halip, yun nakaksyon ng mahigpit. Parang isang taong gustong sumangga sa unos na hindi pa man dumarating ay tanaw na sa malayo. Dahil may mga taong handang manakit para maitago ang kanilang kasalanan. Bulmul nito. Kinilabutan si Amaris. Naong gabing iyon, habang mahimbing ang lahat, may isang lalaki na manglihim na dumating sa labas ng Casa de Esperanza. Nakapayong siya, balot ng dilim at pilit iniiwasan ng ilaw mula sa poste sa tapat ng gate. Mula sa bintana ng opisina, natanaw ni Sister Emilia siya. At nang makilala niya kung sino ang lalaking nakatayo sa labas ng ampunan, biglang siyang namula. Dahil ang taong nakatayo sa labas ng ampunan ay walang iba kundi si Don Severino Vallejero. At hindi siya dumating para bawiin ang anak niya. Dumating siya para siguraduhing mananatiing nakabaon ang isang lihim na kailanman ay hindi dapat malaman ni Amaris. Mabilis ang tibok ng puso ni Sister Emilia nang masilayan niya ang lalaking nakatayo sa labas ng gate ng Casa de Esperanza. Kahit natatakpan ng payong at dilim ang mukha nito, hindi siya pwedeng magkamali. Si Don Severino Vallejero iyon. Ang lalaking walang awang nagtapon sa sarili niyang anak na parang isang bagay na dapat iligpit sa buhay niya. Agad lumabas ang madre, tanga ng lampara. Pagdating niya sa may gate, malamig na niya itong sinalubong. Anong ginagawa mo rito? Tumaas ang tingin ni Severino. Bakas sa mukha nito ang pagod, ngunit nanatiling matigas ang mga mata. Nandito ka para siguraduhin wala kang sasabihin sa bata. Nangalit si Sister Emilia. Maraming taon mo siyang tinalikuran sa isip at damdamin, Severino. Wala kang karapatang tawagin pa siyang bata na parang nagmalasakit ka. Hindi ako nakikipagtalo. Madiing sabi nito. Narinig kong may bumisita rito. Si Verena Alcantara. Saglit na natigilan ng madre. At bakit mo alam? Napakuyom ang kamao ni Severino. Dahil wala yung mabuting pakay. Kapag nalaman ni Amaris ang totoo, masisira ang lahat. Masisira? Ano ba bang hindi mo sinira? Bata pa lang siya, pinaniwala mo ng sumpa siya. Bahagyang yumuko si Severino, ngunit saglit lamang. Agad din itong tumuwid, tila ayaw magpakita ng kahit katiting na pagsisisi. Ginawa ko ang sa tingin kong tama noon. Hindi mo ginawa ang tama. Ang ginawa mo ay pinili mong isisi sa isang inosenteng bata ang kasakiman at takot mo. Tahimik sandali si Severino. Sa malayo, muling umihip ang malamig na hangin. Makinig ka sa akin, Sister Emilia. Kapag may sinabi si Verena kanya, may mga buhay na madadamay. Kasama ba roon ang buhay mong binuo sa kasinungalingan? Matalas na tanong ng madre. Hindi nakasagot si Severino. Sa loob ng gusali, hindi alam ni Amaris na ang pangalan niya ang laman ng usapan. Gising pa siya sa higaan, yakap ang manika habang nakatingin sa bintana. May kakaiba siyang kutob sa gabing iyon. Hindi niya maipaliwanag pero pakiramdam niya ay may unos na namang paparating sa buhay niya. Kinabukasan, maagang nagising ang ampunan sa balitang muling darating si Verena Alcantara. Lihim na kinabahan si Amaris. Habang inaayos niya ang sarili sa harap ng maliit na salamin, hindi niya maiwasang hawakan ng maitim na balat sa kanyang pisngi. Kung hindi ito sumpa, bakit parang lahat takot dito? Bulong niya sa sarili. Pagdating ni Verena, may dala itong malaking kahon ng mga libro, pagkain at bagong damit para sa mga bata. Natuwa ang lahat, ngulit si Amaris ay nanatiling tahimik, nakamasid lamang. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad siyang nilapitan ng babae. Pwede ba kitang isama sa hardin? Tahimik na tumanggo si Amaris. Sa ilalim ng puno ng akasya, naupo silang dalawa. Humugot ng malalim na hininga si Verena bago magsalita.
Amaris, may gusto akong sabihin sa'yo, pero kailangan mong maging matapang. Nanlaki ang mga mata ng bata. Tungkol po ba ito kay Papa? Tumanggo siya, ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang dumating si Sister Amelia, hingal at halatang balisa. Miss Alcantara, may naghahanap sa inyo sa labas. Napatayo si Verena. Sino? Hindi agad sumagot ang madre. Sa halip, tumingin ito kay Amaris, parang ayaw nitong masaksihan ng bata ang susunod na mangyayari. Ngunit huli na. Sa mukas ng pintuan ng hardin, nasilayan ni Amaris ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa may pasilyo. Matangkad, nakaayos ang damit, matigas ang mukha. At kahit maraming taon ang lilipas, hinding-hindi niyang malilimutan ang lalaking isang nagsabing huwag na siyang tumawag dito ng ama. Papa, mahinang bulong niya. Napalingon si Don Severino at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang itapon niya ang sariling anak, muli silang nagtitigan. Ngunit ang mas nakakagulat, ang unang ekspresyong lumitaw sa mukha ng lalaki ay hindi saya, kundi takot. Parang tumigil ang mundo ni Amaris nang makita niya ang lalaking nasa pasilyo. Nakasuot ito ng mamahaling barong, maayos ang buhok at may tindig na sanay utusan ng lahat ng nasa paligid. Ngunit kahit nagbago ang ayos nito, hindi pwedeng magkamali si Amaris. Nakaukit sa kanyang alaala ang mukha ng lalaking minsan tumanging tawaging ama, si Don Severino Valejero. Papa, muli niyang bulong, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malinaw, mas masakit. Napasinghap si Sister Amelia at agad siyang nilapitan, tila gustong hadlangan ng anumang pwedeng mangyari. Samantalang si Verena Alcantara ay nanatiling nakatayo, malamig ang tingin kay Severino na para bang matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. Saglit na natigilan ang lalaki, kita sa mukha nito ang pagkabigla, ngunit higit doon, may isang bagay na hindi inaasahan ni Amaris. Takot, hindi tuwa, hindi pananabig, hindi pagsisisi. Takot, bakit nandito siya? Halis pabulong na tanong ni Severino, ngunit sapat para marinit ni Verena. Matalim ang titig ng babae. Bakit parang nagulat ka? Hindi ba't anak mo siya? Napakuyom ang kamao ni Severino. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ano pong hindi ko naiintindihan? Lahat ay napatigil nang magsalita si Amaris. Unti-unti siyang lumapit. Nanginginig ang maliliit na tuhod, ngunit pinipilit maging matatag. Sa murang edad niya, hindi niya lubos maipaliwanag ang bigat ng nararamdaman. Galit ba? Takot ba? O pananabig na minsan ay umaasa pa ring yayakapin siya ng taong iyon? Tumigil siya ilang hakbang ang layo sa ama. Binalikan niyo na po ba ako? Tanong niya. Halos punit ang boses. Walang nakasagot agad. Tila natuyuan ng laway si Severino. Ang mga matang dati puno ng lamig ay ngayon iwas na iwas sa mukha ng bata, lalo na sa maitim na marka sa pisngi nito. Hindi ako naparito para dyan, sa wakas ay sabi niya. Parang marahang binasag ang kung anumang natitira sa puso ni Amaris. Napayuko siya. Ngunit bago pa tuluyang tumulo ang kanyang luha, nagsalita si Verena. Hindi para dyan? Ulit nito, matalim ang tinig. Kung hindi, para saan? Para tiyaking mananahimik ang lahat, para hindi niya malaman kung bakit mo siya itinapon? Severino, mariing putol ni Severino. Tama na, hindi na tinagang babae. Hindi, matagal ka nang nagtago sa likod ng pamahiin at kasinungalingan, pero hindi mo na mapipigilan ang katotohanan. Naguguluhan na patingin si Amaris kay Sister Amelia. Anong katotohanan po? Lumuhod ang madri sa harap niya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Iha, may mga bagay na dapat mong malaman, pero hindi sa ganitong paraan. Sa anong paraan pa? Kapag matanda na siya at mas lalo nang nasira dahil sa tanong na walang sumagot, tahimik ang paligid. Maging ang mga batang sumisilip sa may pintuan ay hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Verena saka tumingin diretso kay Amaris. Ang markang iyan sa mukha mo, marahan nitong sabi, ay hindi sumpa. Hindi iyan sinyalis bang malas. May dahilan kung bakit ka nagkaroon yan at may dahilan kung bakit natakot ang ama mo mula nung ipinanganak ka. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Dahilan po? Bago pa makasagot si Verena, biglang lubapit si Severino at halos hilahin ang braso nito. Wala kang karapatang magsalita. Mas may karapatan ako kaysa sa lalaking nagtapon ng sarili niyang anak. Buntong hininga ng malalim si Sister Amelia.
tila biglang bumigat ang lahat. Mangitang sumunod na sinabi ni Verena ang tuluyang nagpayanig sa tahimik na hardin dahil ang markang iyan maddiin nitong sabi ay kaparehong-kapareho ng marka ng babaeng unang minahal ng iyong ama. Ang babaeng sinira niya para maitago ang isang kasalanan. Parang kumulog sa pandinig ni Amaris. Napaatras siya. Hindi niya maintindihan ang lahat pero sapat na ang mga salitang iyon para makaramdam siya ng malamig na kilabot. Napatingin siya kay Severino. Totoo po ba yun? Ngunit sa halip na sagutin siya, umurong ang lalaki ng isang hakbang. Parang hindi nito kayang harapin ang sariling anak at sa sandaling iyon, naunawaan ni Amaris ang isang bagay na mas masakit kaysa sa pagtatakwil. Hindi lang siya itinapon ng kanyang ama dahil sa pamahiin. May mas madilim pang dahilan at ang lihim na iyon ang sisilain sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi makagalaw si Amaris. Pakiramdam niya'y huminto ang hangin sa paligid matapos niyang marinig ang sinabi ni Verena Alcantara. Ang munting isip niyang unti-unting sanay ng hindi magtanong ay muling naguluhan. Ang marka raw sa kanyang muka ay hindi sumpa, ngulit konektado iyon sa isang babaeng sinira ng kanyang ama. Napatingin siya kay Don Severino Valejero. Umaasa siyang magsasalita ito. Umaasa siyang magsasabing mali ang lahat, na may paliwanag, na hindi siya lumaki sa kasinungalingan. Ngulit na natiling tikom ang bibig ng lalaki. At ang katahimikan iyon ang mas masakit sa anumang salita. Ano pong ibig sabihin nun? Nanginginig na tanong ni Amaris. Napapikit si Sister Emilia. Waring nagdarasal ng lakas, habang si Verena ay huminga ng malalim. May isang babae noon, marahang nang simula. Isang babaeng hindi mayaman, ngulit marangal. Ang pangalan niya ay Lysandra. Parang may kakaibang hatak ang pangalang iyon sa dibdib ni Amaris. Minahal siya ng iyong ama, patuloy ni Verena. Ngulit dumating ang oras na mas pinili nito ang ambisyon kaysa pag-ibig. Para umangat ang pangalan ng pamilyang Valejero, iniwan niya ang babaeng iyon at pinakasalan ng isang babaeng mas makapagbibigay sa kanya ng kayamanan at koneksyon. Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Si mama po ba yun? Saglit na natahimik si Verena. Hindi. Sagot nito sa wakas. Hindi. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi ang unang babaeng sinira niya. Tila umikot ang paligid niya Amaris. Hindi niya lubos maunawaan, pero ramdam niyang ang usapang ito ay parang sinulid na kapag tuluyang hinila ay maglalabas ng isang buol-buol na katotohanang walang sino man ang gustong harapin. Tumigil ka na. Babala ni Severino. Malamig ngunit basag ang boses. Wala! Ako ang kapatid ni Lysandra. Napatda ang lahat. Maging si Sister Emilia ay napakapit sa rosaryong hawak niya. At si Amaris na kanina ay nalilito pa ay tuluyang nakaramdam ng malamig na takot. Kung gayon, kilala niyo po ang babaeng may kaparehong marka ko? Tumanggo si Verena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amaris ang malinaw na kirot sa mga mata nito. Oo, ang kapatid ko ay may maitim ding marka sa pisngi. Katulad ng sayo. Parang may kakaibang hatak ang pangalang iyon sa dibdib ni Amaris. Nasaan na po siya? Hindi agad sumagot si Verena. Sa halip, tumingin muna ito kay Severino. Isang tiing puno ng matagal ng kinimkim na galit. Patay na siya. Sagot nito. Napasinghap si Amaris. At bago pa niya mapigilan ang sarili, kusang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kilala si Lysandra. Hindi niya alam ang buong kwento. Ngulit bakit parang ang sakit-sakit marinig na patay na ito? Paano po siya namatay? Tanong niya. Mahigpit na napapikit si Severino. Tama na. Hindi! Bulyaw ni Verena. Hindi mo na muling mababaon ito sa limot. Matalim ang katahimikan matapos ang sigaw niyang iyon. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Verena. Ngunit bawat salita ay parang punyal. Nabuntis si Lysandra. Nang malaman ng iyong ama, pinangakuan niya itong papanagunatan. Ngunit noong nalaman niyang maaaring masira ang planong pag-aasawa niya sa mayamang pamilya na target niya, itinalikuran niya ang kapatid ko. Parang piniga ang dibdib ni Amaris. Tumingin siya kay Severino. Nanginginig. Hindi po ba totoo yan? Ngunit muli tumahimik ang lalaki. At sa katahimikang iyon, tila unti-unting nabuo ang sagot.
Dahil sa matinding kahiyaan at sakit, nagkasakit si Lysandra. Hindi siya agad na agapaan. At bago siya tuluyang mawala, isinilang niya isang sanggol. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Amaris. Sanggol! Parang may bumubulsong sa kanyang kaluluwa ng isang bagay na ayaw pa niyang marinig. Nasaan po ang sanggol? Tanong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Dahan-dahang lumapit si Verena sa kanya. At sa pagpakataong iyon, walang lamig sa mga mata nito, kundi isang mabigat na awa. Ikaw yun, Amaris. Tuluyang nanghina ang tuhod ng bata. Kung hindi siya nasalo ni Sister Emilia, baka bumagsak siya sa lupa. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang malaman na ang babaeng tinatawag niyang ina ay hindi pala ang tunay niyang ina, o ang katotohanan ang sarili niyang ama ang dahilan ng pagkamatay ng tunay niyang ina. Hindi. Totoo po ba yan? Walang sumagot agad, sapagkat sa mga sandaling iyon, kahit si Don Severino ay hindi na makapagsinungaling. Dahil ang lihim na matagal niyang inilibing ay nabuksan na. At kasabay niyon, ang pagkatao ni Amaris ay tuluyang nabasag sa isang katotohanang hindi na niya kailanman matatakasan. Hindi alam ni Amaris kung paano siya nakabalik sa loob ng ampunan matapos ang revelasyong yumanig sa buong pagkatao niya. Ang alam lang niya, mabigat ang dibdib niya at tila may malaking batong nakadagan sa kanyang murang puso. Nakaupo siya noon sa sulok ng maliit na kapilya ng Casa de Esperanza. Yakap-yakap ang punit niyang manika habang tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Siya pala ang sanggol na iniwan ni Lysandra. Siya pala ang bunga ng kasalanang gustong ibaon ng kanyang ama. At ang pinakamasakit sa lahat, ang lalaking minsang tinawag niyang papa ay hindi lang siya itinakwil dahil sa pamaihin. Itinapon siya nito dahil paalala siya ng isang nakaraan na pilit nitong gustong burahin. Bakit po ako ipinanganak? Mahinang bulong ni Amaris, halos hindi marinig kahit sa sarili niyang pandinig. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Sister Emilia. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa tabi niya. Hindi agad nagsalita ang madre. Hinayaan muna nitong maibuhos ng bata ang sakit na matagal ng kinimkim nang hindi niya namamalayan. Hindi iyan ang tamang tanong, iha, marahang sabi ng madre. Napatingin si Amaris, namumugto ang mga mata. Kung hindi po, ano? Ang dapat mong itanong ay bakit may mga taong pinipiling sirain ang isang inosente para takasan ang sarili nilang kasalanan. Napayuko si Amaris. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Pero siya'y napakabata pa niya. Ang kaya lang niyang gawin ay umiyak at piliting buuin sa isip ang isang mundong biglang nagbago sa loob lamang ng ilang minuto. Sa labas ng kapilya, hindi pa rin umaalis si Don Severino Valejero. Matigas ang anyo nito, ngunit hindi na ganoon katatag ang tindig. Sa harap niya ay nakatayo si Verena Alcantara. Galit na galit pa rin ang mga mata. Masaya ka na ba? Malamig na tanong ni Severino. Nasabi mo na. Nawasak mo na ang natitira sa pagkabata niya. Mariing umiling si Verena. Ikaw ang sumira sa pagkabata niya, hindi ako. 4 na taon pa lang ang bata nang itapon mo. Ilang taon mong hinayaang maniwala siyang sumpa siya. Wala kang alam sa lahat, sagot ni Severino, ngunit wala na ang yabang sa boses nito. Kung nanatili siya sa buhay ko, may mga taong papatay para hindi lumabas ang totoo. Sandaling natahimik si Verena. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng mabigat na hininga si Severino at tumingin sa malayo parang may multong nakatayo roon na siya lang ang nakakakita. Nung mabuntis si Lysandra, hindi lang pangalan ko ang nakataya. May mga kasunduan pinasok ang pamilya ko noon. May mga negosyanteng tumulong sa amin kapalit ng kasal ko sa anak ng pamilyang Sarmiento. Napatitig si Verena. Si Corazon Sarmiento. Tumanggo si Severino. Nang nalaman nilang may anak ako sa kapatid mo, gusto nilang mawala ang bata. Tuluyan. Parang nanlamig ang paligid.
Ano? Bulong ni Verena. Nung ipinanganak si Amaris, may mga matang nakamasid na sa kanya. Nang makita nila ang marka niya sa mukha, ang markang kapareho ni Lisandra, lalo silang naniwalang siya ang ebidensya ng lahat. Napapikit si Severino. Kaya ko siya pinaampon dahil kung nanatili siya sa buhay ko, baka hindi lang pagtatakwil ang inabot niya. Nanigas si Verena. Hindi niya inasahan ang bahaging iyon. Sa loob ng kapilya, hindi alam ni Amaris na unti-unting lumalabas ang mas madilim pang katotohanan. Tahimik lamang siyang umiiyak sa kanlangan ni Sister Emilia nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Verena, bakas sa mukha ang bigat ng mga bagong nalaman. Lumapit siya kay Amaris at marahang lumuhod sa harap nito. Hiha! Napatingin si Amaris, takot at sakit ang nangingibabaw sa mga mata. Gusto po ba nila akong mawala? Hindi agad nakasagot si Verena. Dahil iyon mismo ang katotohanang kasinisilang pa lang ay nakatakdang pumatay sa inosenteng bata. Halip, hinapos niya ang buhok ni Amaris. Pero hindi nangyari iyon. Buhay ka at may dahilan kung bakit ka iniligtas ng langit. Dahil po ba akong kaawa-awa? Hindi, dahil may halaga ka. Bigla lang may malakas na katukmantig mula sa labas. Nagulat ang lahat. Pumasok ang isa sa mga tulong sa ampunan, hingal na hingal. Sister Emilia, may mga lalaking naghahanap kay Amaris sa labas. Hindi ko kilala, pero sabi nila, utos daw ng pamilyang Valejero. Agad na namutla si Severino. Hindi maaad. Sinundan ka niya? Galit na tanong ni Verena. Bago pa makasagot si Severino, may malakas na kalabog na umaling-awang sa main gate ng ampunan. Napapitlag si Amaris at nahumigpit ang tapit sa manika. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lang siya itinuring na sumpa ng kanyang ama. Isa rin pala siyang bata na may mga taong handang burahin para manatiling buhay ang isang malaking kasinungalingan. Nagmistulang kulungan ang Casa de Esperanza nang marinig ang sunod-sunod na kalabog sa malaking gate. Napapitlag ang lahat ng bata, ang ilan ay nagsimulang umiyak, ang iba na may nagtakbuhan papunta sa likod ng dormitoryo. Sa gitna ng kaguluhan, nanigas si Amaris habang mahigpit na yakap ang kanyang punit na manika. Masyado pa siyang bata para maintindihan ng lahat, ngulit sapat ang takot sa mga mukha ng matatanda upang malaman niyang hindi ordinaryong bisita ang mga taong nasa labas. Sister Emilia, isara ninyo ang lahat ng pinto, utos ni Verena Alcantara. Agad namang kumilos ang mga madre at katulong sa ampunan. Isa-isang isinara ang mga bintana. Pinapasok sa iisang silid ang mga bata, ngulit sa kabila ng pagmamadali, hindi pa rin mawala ang ingay ng malalakas na hampas sa gate na tila gustong gibain ito. Buksan ninyo ito, sigaw ng isang lalaki mula sa labas. May kukunin lang kami. Nang marinig iyon, lalo pang namutla si Don Severino Valejero. Kilala mo sila, madiing sabi ni Verena. Hindi agad sumagot si Severino, ngunit ang panginginig ng panga nito ay sapat ng sagot. Mga tauhan sila ng mga Sarmiento. Sa wakas ay amin niya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita si Amaris. Napahawak si Sister Emilia sa dibdib. Diyos ko! Humakbang si Verena palapit kay Severino at mariing tinulak ang balikat nito. Ito ang sinasabi mo? Ito ang dahilan kung bakit mo siyang itinapon? Dahil may mga gustong pumatay sa kanya? Akala ko, kapag inilayo ko siya, makakaligtas siya. Basag ang boses ni Severino. Akala ko mawawala siya sa radar nila. Pero bumalik sila. At ngayon, dinala mo pa mismo ang panganib dito. Sa sulok ng silid, narinig ni Amaris ang bawat salita. Hindi man niya kayang intindihin ng buo ang mundo ng mga kasunduan at pangalan ng mga mayayamang pamilya, malinaw sa kanya ang isang bagay. May mga taong gustong mawala siya. Bakit po? Nanginginig niyang tanong. Lumingon sa kanyang lahat. Dahan-dahang lumapit si Severino. Sa unang pagkakataon, wala ang lamig sa mukha nito. Ngunit hindi rin iyon sapat para burahin ang sakit ng mga nagdaang taon. Dahil napalunok ito. Dahil may mga taong natatakot sa katotohanan ng kapanganakan mo. Napuno ng luha ang mga mata ni Amaris. Kasalanan ko pa po. Parang sinaksak si Sister Emilia sa tanong na iyon. Mabilis niya itong hinakap. Hindi hiha, hinding-hindi mo kasalanan ang ipanganak.
Muling umugong ang malakas na kalabog sa gate. Sa pagkakataong iyon, may tunog ng bakal na tila pinipilit sirain ang kandado. Kumilos agad si Verena. "Severino, kung may natitira ka pang konsensya, ilabas mo kami rito." Napatingin si lalaki sa likurang bahagi ng ampunan. May lumang lagusan sa likod. Dati yung daan ng mga madre papunta sa sakahan. "Bakit ganyan mo lang sinabi?" Galit na singhal ni Sister Emilia. "Dahil ayaw kong gamitin pa sana. Kapag dumaan tayo roon, malalaman nilang tinulungan ko kayo." "Tapos ano ngayon?" Matalim na sabi ni Verena. "Pipili ka pa rin ba ang sarili mo kesa sa buhay ng anak mo?" Tumahimik si Severino. Sa unang pagkakataon, tahasang tumitig si Amaris sa ama niya. Hindi na gaya ng batang humihingi ng pagmamahal, kundi gaya ng batang gustong malaman kung may natitira pa bang kabutihan sa lalaking sumira sa kanya. "Ililigtas niyo po ba ako?" tanong niya. Napapikit si Severino sa kadahan-dahang tumando. Mabilis silang kumilos. Pinangunahan ni Sister Emilia ang mga bata patungo sa likod ng kapelya. Ngunit bago sila makaalis, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na langit-ngit ng bakal. Bumukas ang gate. Pumasok na sila. Sigaw ng isa sa mga kapulong. Nagkagulo ang lahat. Yinakap ni Verena si Amaris at mabilis ni siyang isinama sa makipot na pasalilyo patungo sa lumang lagusan. Kasunod nila si Sister Emilia. Sa likuran, si Severino ang naiwan. Pilit hinaharang ang pagpasok ng 3 lalaking nakaitim. "Nasaan ang bata?" sigaw ng isa. "Walang batang narito," sigaw pabalik ni Severino. Ngulit agad siyang sinuntok ng isa sa mga lalaki. Napahiyaw si Amaris nang makita ang ama niyang bumagsak sa sahig. "Papa!" sigaw niya, hindi alinalang lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Lumingon si Severino sa kanya, duguan ng labi. "Tumakbo ka!" sigaw nito. At sa sandaling iyon, may kakaibang punit na dibdib si Amaris. Dahil sa kabila ng lahat, iyon ang unang pagkakataong nakita niyang sinugal ng ama niya ang sarili para sa kanya. Mabilis silang pumasok sa madilim na lagusan. Amoy lupa at lumang kahoy ang paligid. Nanginginig si Amaris habang mahigpit na hawak ni Verena ang kanyang kamay. Sa likuran nila, naririnig pa rin ang sigawan. At bago tuluyang magsara ang lihim na pinto, iyon ang huling nasilayan ni Amaris, si Don Severino Valejero. Nakatayo muli sa gitna ng pasalilyo, handang harangan ng mga taong minsan niyang piniling kampahan kesa sariling anak. Ngulit, hindi ni Amaris alam na ang gabing iyon ay simula pa lang, sapagkat sa paglabas nila ng lagusan ay isang mas malaking revelasyon ang naghihintay kanila. Dahil ang taong susundo sa kanila sa dulo ng madilim na daan ay isang lalaking may hawak ng lihim na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang ama. Mabigat ang bawat hakbang ni Amaris sa loob ng makipot at madilim na lagusan. Hawak siya ng mahigpit ni Verena Alcantara, habang si Sister Emilia naman ay nasa likuran nila. Bitbit ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at mga dokumentong mabilis nitong nasungkit mula sa opisina bago sila tumakas. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at lumang kahoy ay kumakapit sa ilong ni Amaris. Ngunit mas matindi roon ang kabog ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nasaktan ang ama niyang si Don Severino Valejero dahil sa kanya. At kahit hindi niya maintindihan kung bakit, masakit iyon sa puso niya. "Miss Verena?" Nanginginig niyang tawag habang naglalakad sila. "Mamamatay po ba si Papa?" Bahagyang tumigil sa paglalakad ang babae, ngunit hindi siya nilingon agad. "Hindi ko alam, hiha." Mas lalong nanikip ang dibdib ni Amaris. Hindi niya alam kung bakit may luha na namumuo na naman sa kanyang mga mata. Hindi ba't siya ang itinapon nito? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit lumaki siyang iniisip na sumpa siya? Pero bakit ngayong nakita niyang sinuntok ito at naiwan sa panganib, pakiramdam niya ay may bahagi pa rin sa kanya na ayaw itong mawala. "Natatakot po ako," bulong niya. Huminto si Verena at lumuhod sa harap niya. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, ganap na lumambot ang mukha nito. "Normal lang matakot, pero makinig ka sa akin, Amaris. Hindi ka na naming pababayaan." Tumangdo ang bata kahit hindi lubos kumbinsido ang puso niya. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakita nila ang dulo ng lagusan. May manipis na guhit ng liwanag na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na lumang pintong kahoy. Agad itong itinulak ni Sister Emilia
at bumungad sa kanila ang isang abandonadong kubo sa gitna ng masukal na bahagi ng lumang sakahan. Ngunit hindi sila nag-iisa roon. May isang lalaki nang naghihintay sa labas ng kubo. Matangkad ito, bahagyang may uban na ang buhok at nakasuot ng simpleng polo ngunit halatang may dignidad sa tindig. Pagkakita kay Verena, agad itong lumapit. "Verena," sabi nito. "Nahuli ba nila kayo?" Umiling si Verena. "Hindi, pero muntik na." Napatingin ng lalaki kay Amaris at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, nakaramdam ang bata ng kakaibang pamilyar na hindi niya maipaliwanag. Parang hindi niya ito kilala, ngunit may bahagi ng mukha nito na tila matagal na niyang nakita sa panaginip. "Sino po siya?" tanong ni Amaris. Huminga ng malalim si Verena bago sumagot. "Siya si Don Isandro Alcantara." Nanlaki ang mga mata ni Amaris. "Alcantara? Katulad niyo po?" "Kapatid ko siya at siya ang isa sa iilang taong nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa kapanganakan mo." Parang muling bumigat ang paligid. Lumapit si Don Isandro at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Amaris upang magbantay ang kanilang mga mata. Hindi tulad ng ibang matatanda, wala siyang bakas ng awa na nakakasakit tignan. Ang nasa mukha niya ay isang tahimik na lungkot. "Matagal kitang hinanap," sabi nito. Naguluhan ng Amaris. "Ako po?" Tumanggo ito. "Dahil may iniwan sa akin ang tunay mong ina bago siya mawala." Biglang napahawak si Amaris sa dibdib niya. Si Mama Lysandra po?" Sa unang pagkakataon, ngumiti si Don Isandro, isang ngiting puno ng sakit. "Oo, at may iniwan siyang bagay na para lang sa'yo." Mabilis nitong binuksan ang lalaki ang dalang lumang kahon na kahon. Sa loob nito ay isang maliit na telang kupas, isang litrato ng isang dalagang may maomong muka at maitim na marka sa pisngi, katulad ng kay Amaris, at isang nakituklong laliham. Napatitig si Amaris sa larawan, parang salamin na nakakita ng mas matandang versyon ng sarili. "Siya po ba yun?" Halos pabulong niyang tanong. "Oo," ang sagot ni Verena. "Si Lysandra." Ngunit ang mas ikinagulat ni Amaris ay ang sumunod na sinabi ni Don Isandro. At sa liham na ito, mariin niyang sabi, nakasulat ang pangalan ng taong tunay na may kagagawan kung bakit gusto kang ipapatay. Napakirop si Sister Emilia. Hindi si Severino? Dahan-dahang umiling si Don Isandro. Hindi siya ang pinakamadilim na halimaw sa kwentong ito. At sa pagkakataong iyon, tila gumula ang lahat ng galit ni Amaris sa isang bagong takot. Dahil kung hindi ang ama niya ang tunay na may hawak ng lahat ng kasamaan, may mas makapangyarihan pang aninong na matagal nang gumagalaw sa likod ng kanyang kapalaran. Tahimik ang loob ng lumang kubo. Ngunit para kay Amaris, parang napakalakas ng bawat tunog. Ang pagaspas ng hangin sa labas, ang langit-ngit ng lumang sahig, at higit sa lahat, ang kabog ng sarili niyang dibdib. Nakatitig siya sa lumang liham na hawak ni Don Isandro Alcantara. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan at ang sulat kamay sa harapan ay malinaw na isinulat ng isang babaeng maingat ngunit naninginig. "Para sa anak kong si Amaris, kung sakaling dumating ang araw na hanapin niya ang katotohanan." Napuno ng luha ang mga mata ng bata. "Sinulat po ba talaga ito ni Mama?" Mahinang tanong niya. Tumanggo si Don Isandro. "Ibinigay sa akin ng kapatid ko ilang araw bago siya mawala. Sinabi niyang kung may mangyari sa kanya, itago ko raw ito hanggang dumating ang tamang panahon." Huminga ng malalim si Verena. At mukhang dumating na ang panahong yun. Dahan-dahang binuksan ni Don Isandro ang liham. Tahimik ang lahat habang nagsisimulang gumanaw ang kanyang mga labi. "Amaris, anak ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin na bigo akong manatili sa tabi mo. Patawarin mo ko. Hindi kita iniwan dahil ayaw ko sa'yo. Iniwan kita dahil may mga taong gustong burahin ka bago ka pa makalakad, bago ka pa makapagsalita, bago mo pa malaman kung sino ka." Nanlaki ang mga mata ni Sister Emilia. Mahigpit namang napahawak si Amaris sa damit ni Verena. Patuloy na binasa ni Don Isandro ang liham, lalo pang bumibigat ang boses.
Hindi si Severino lamang ang dapat mong katakutan. Mahinang siyang tao at pinili niya ang maling landas, ngunit may isang taong higit na mapanganib. Ang babaeng hindi kailanmang tatanggap na may ibang dugong magmamana sa pangalang pinaghirapan niyang agawin. Napatingin si Verena kay Isandro. Parehong nilang alam ang pangalang kasunod niyon. At ang pangalang iyon? Marahang tanong ni Sister Emilia. Dahan-dahang binaba ni Don Isandro ang liham. Baka sa mukha niya ang galit na pilit pinipigil ng loob ng maraming taon. Corazon Sarmiento Valejero, mariin niyang sabi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Amaris. Siya po ba? Nanginginig niyang tanong. Siya po ba ang asawa ni Papa? Tumango si Verena. Oo, at mula pa nung nabuntis si Lysandra, galit na siya. Para sa kanya, ikaw ang buhay na ebidensya ng pagtakaksil ni Severino at ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng pamilyang gusto niyang kontrolin. Siya ang may kagawaan? Bulong ni Amaris. Hindi man niya direktang inamin, sagot ni Don Isandro. Pero may mga tao siyang inutusan noon para hanapin ka. At ngayong nalaman nilang buhay ka at alam naming may koneksyon ka sa nakaraan, siguradong hindi sila titigil. Tahimik na tumulo ang luha sa mukha ni Amaris. Hindi na niya alam kung ilang beses siyang nasaktan sa iisang araw. Una, nalaman niyang hindi pala sumpa ang marka niya. Pangalawa, natuklasan niyang patay na ang tunay niyang ina. At ngayon, may isang babaeng hindi man lang niya kilala ang gustong magpabura sa kanya sa mundo. Galit po ba siya sa akin kahit wala naman po akong ginagawa? Tanong niya. Lumapit si Verena at marahang hinawakan ng kanyang mukha. Ang mga taong sakim sa kapangyarihan, hiha, hindi kailangan ng dahilan para manakit. Minsan sapat nang may kinatatakutan silang mawala sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Nagulat ang lahat, ngunit hindi armadong lalaki ang pumasok, kundi si Don Severino Valejero. Duguan ang labi, gusot ang damit, at halatang hirap sa paghinga. Napahawak si Amaris sa dibdib. Papa! Napatingin si Severino sa kanya, saka kay Don Isandro na may hawak pang liham. Sa isang kisap mata, naintindihan nitong huli na ang lahat. Alam na niya. Haos nitong tanong. Walang sumagot. Unti-unting tumayo si Severino at tumingin kay Amaris, na hindi na gaya ng dating malamig at manlalait. Ngayon, ang nasa mukha niya ay isang mabigat na pagsisising matagal nang hindi niyang hinarap. Makinig ka sa akin, sabi niya, halos punit ang boses. May paparating na mas malala, at kung gusto mong mabuhay, kailangan mong umalis ngayong gabi. Nanigas ang lahat, dahil ang tono ni Severino ay hindi na sa isang amang nagtatago, kundi sa isang lalaking alam nang nagsisimula na ang digmaang matagal niyang hinihiwatagan. At sa gitna ng lahat, si Amaris ay nakatitig lamang sa kanya. Unti-unting nauunawaan na ang pagmumuli nilang pagkikita ay hindi basta pagbabalik ng nakaraan, kundi simula ng laban na huhubog ang kapalaran niya. Humahabol ang hininga ni Don Severino Valejero nang tuluyan siyang makapasok sa loob ng lumang kubo. Duguan ang gilid ng labi niya, may punit ang manggas ng kanyang barong at ang dating tindig na puno ng kapalaluan ay tila bahagyang nayuko sa bigat ng takot at pagsisisi. Ngunit para kay Amaris kahit sugatan ito, nananatili pa ring masakit tingnan ang mukha ng lalaking iyon. Ang mukha ng taong minsang nagsabing huwag na siyang tawaging ama. Bakit po kayo nandito? Mahinang tanong niya. Napatingin si Severino sa bata. Sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas sa marka sa pisngi niya. Sa halip, matagal itong tumitig roon. Parang ngayon lang nito tunay na nakita ang bakas ni Lysandra sa mukha ng anak. Dahil huli na ang lahat. Sagot nito, nalaman na ni Corazon na buhay ka. Nang marinig ang pangalang iyon, napahigpit ang hawak ni Verena Alcantara sa likod ng isang upuan. Paano niya nalaman? May tauhan siyang sumunod sa akin mula nung pumunta ako sa ampunan. Sagot ni Severino. Akala ko malilihis ko sila, pero masyado na siyang naghihinala.
Tahimik si Don Isandro Alcantara, ngunit bakas sa mukha nito ang pangamba. Kung ganun, hindi na ligtas ang lugar na ito. Tumanggo si Severino. Kailangan ang umalis ng bata. Ngayong gabi, sa malayong lugar na hindi abot ng pangalan ng mga balihero at sarmiento, napatingin si Amares kay Sister Emilia. Biglang nanikip ang dibdib niya. Aalis na naman. Mula nang mamulat siya sa sakit, paulit-ulit na lang siyang inaalis sa mga lugar na pilit niyang tinatawag na tahanan. Ayoko na pong umalis. Basag ang boses niyang sabi. Ayoko na pong iwanan ulit. Agad siyang yakap ni Sister Emilia. Hiha, ngunit umiling si Amares at humiwalay. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang isa-isang tinitingnan ng mga nasa loob ng kubo. Bakit po palaging ako ang kailangang mawala? Bakit po ako ang tinatago? Walang nakasagot agad, sapagkat ang tanong ng isang bata ay mas mabigat pa sa anumang paliwanag ng mga matatanda. Sa wakas, dahan-dahang lumuhod si Severino sa harap niya. Nagulat ang lahat. Hindi sanay si Amares na makita ang ama niyang nakaluhod, lalo na sa harap niya. Parang masyadong malaki ang lalaking ito noon para yumuko sa kahit kanino. Ngunit ngayon, naroon ito, sugatan, maputla at tila unang beses nahaharap sa sariling mga kasalanan. Dahil ako ang duwag, pahus nitong sabi, at dahil hinayaan kong ang takot ko ang dumikta sa lahat. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Amaris. Iniwan niya po ako. Pabulong niyang sabi. Napapikit si Severino. Oo, pinaramdam niyo pong mahalas ako. Alam ko, hindi niyo po ako minahal. Doon tuluyang nabasag ang boses ni Severino. Hindi iyon totoo. Napatigda ang lahat sa sagot na iyon. Maging si Verena ay napatingin sa kanya. Minahal kita. Ngulit bawat salita ay waring dumadaan sa apoy bago makalabas. Pero sa tuwing nakikita kita, nakikita ko rin ang lahat ng kasalanang ginawa ko kay Lysandra. At imbes na akuin ko ang lahat, ikaw ang ginawa kong paalala ng dapat kong takasan. Hindi lubos maunawaan ni Amares ang lahat, pero sapat na ang sakit sa mukha ng ama niya para maramdaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ang lalaking kinatatakutan niya noon ay isa ring taong wasak. Hindi sapat ang pagsisisi. Malamig na sabi ni Verena, ang kailangan natin ngayon ay iligtas ang bata. Tumango si Don Isandro. May alam akong madre sa Santa Valeria, isang kumbento sa malayong probinsya. Walang makakakilala sa kanya roon. Maari siyang itago pansamantala. Napatingin si Sister Emilia kay Amaris. Sasama ako sa kanya. Hindi maari. Agad na putol ni Severino. Kapag nakita nilang nawawala ka rin, mas lalo silang maghihinala. Wala akong pakialam. Kailangan mo, mariing sabi ni Severino, kung gusto mong mabuhay siya. Muling bumigat ang katahimikan. Sa labas, lumalakas ang hangin. Tila may paparating na masamang balita. At tila kinumpirma iyon nang marinig nila ang malayong ugong ng mga sasakyan. Napatingin si Don Isandro sa bintana. Nahanap na nila tayo. Mabilis na kumilos ang lahat. Kinuha ni Verena ang kahon may liham at litrato ni Lysandra. Si Sister Emilia naman ay inayos ang maliit na bag ni Amaris. Nanginginig ang bata habang pinapasuot sa kanya ang makapal na bestida at itinatali muli ang pulang laso sa buhok niya. Makinig ka sa akin, sabi ni Verena habang hawak ang magkabilang balikat niya. Ano man ang mangyari, huwag mong kalilimutan ang totoo. Hindi ka sumpa, hindi ka kahihiyan, at balang araw, babalik ka nan hindi natakot. Napasinghap si Amaris nang biglang lumapit si Severino at may iniabot sa kanya. Isang maliit na gintong kwentas. May pendant itong hugis kalahating araw. Nasa akin ito noon pa, sabi niya. Ang kapareha nito ay nasa akin pa ring nasa dati mong ina. Napatingin si Verena. Kwentas ni Lysandra. Kapag dumating ang araw na handa ka ng malaman ng lahat, sabi ni Severino kay Amaris,
Ang kwintas na yan ang magdadala sa'yo sa katotohanan. Nanginginig na tinanggap ni Amaris ang kwintas. Pagkatapos, sa isang bagay na walang sino man ang inaasahan, dahan-dahang hinaplos ni Severino ang buhok ng anak. Isang marahang haplos, isang huling haplos. Patawarin mo ko, bulong nito. At bago pa makasagot si Amaris, biglang umalingaw-ngaw ang lakas na putok ng baril mula sa labas ng kubo. Nahihiyaw si Sister Emilia. Nataranta si Don Isandro at agad pinatay ang lampara. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang malamig na boses ng isang babae mula sa labas. Alam kong nandyan kayo. Ibigay ninyo sa akin ang bata. Nanigas si Amaris. Dahil kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito, alam niyang ang babaeng iyon ang aninong matagal nang gustong burahin sa kanya. At sa gabing iyon, unang beses maririnig ni Amaris ang tinig ni Corazon Sarmiento Valejero, ang babaeng magiging pinakamadilim na bangungurit ng kanyang kabataan. Nanigas ang buong katawan ni Amaris nang marinig niya ang malamig na tinig ng babaeng nasa labas ng kubo. Ibigay ninyo sa akin ang bata. Hindi pa niya nakikita ang mukha nito, ngunit ang boses pa lamang ay sapat nang magpintig ng marahas ang kanyang dibdib. Para iyong yelong dumidikit sa balat, malamig, matalim at walang bahid mang awa. Tahimik ang lahat sa loob, patay ang ilaw, tanging maputlang sinag ng buwan ang pumapasok sa siwang ng bintana. Nakadikit si Amaris kay Sister Emilia habang si Verena Alcantara at Don Isandro ay nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Sa gitna nila, si Don Severino Valejero ay tila unti-unting bumabalik ang dating bangis sa tindig. Ngulit ngayon, hindi para sa kayabangan kundi para ipagtanggol ang batang minsan niyang itinakwil. Corazon, madiing tawag niya. Umalis ka rito. Mula sa labas ay narinig ang marahang tawa ng babae. Matapos ang lahat ng taon, marunong ka pa palang mag-utos sa akin? Tugon nito. Akala ko ba matagal mo nang naintindihan na ako ang dahilan kung bakit may pangalan pa ang pamilyan Valejero? Napakuyom ang kamao ni Severino. Wala nang kinalaman ng batang ito sa mga usapan noon. Talaga ba? Singhal ni Corazon. Buhay siyang ebidensya ng kahinaan mo. Habang humihinga siya, may panganib na mawala sa akin ang lahat. Napasinghap si Amaris at lalo pang napahigpit ang kapit sa saya ni Sister Emilia. Hindi niya maintindihan kung paanong kaya siyang kamuhian ng isang taong hindi pa man niya nakikita ng malapitan. Dahan-dahang sumilip si Verena sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang babaeng nakatayo ng tuwid sa tabi ng itim na sasakyan. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, maayos ang buhok, at sa isang kamay ay may hawak na baril. Sa likod nito ay may 3 lalaking armado. Demonyo ka talaga! Galit na bulong ni Verena. Hindi, ako lang ang babaeng marunong magtapos ng problema. Napapikit si Sister Emilia at mabilis na nagdasal. Samantala, si Don Isandro ay lumapit sa likod ng kubo at marahang binuksan ng isang makitnid na bintanang halos natatakpan ng baging. May daan pa rito, bulong niya. Pwedeng maipasok si Amaris sa likod ng sapa. Umiling si Severino. Kapag gumalaw kayo ngayon, makikita nila. Kapag hindi tayo gagalaw, papasukin nila tayo, sagot ni Verena. Sandaling natahimik si Severino. Pagkatapos ay lumingon siya kay Amaris. Sa dilim, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ng bata roon ng isang bagay na hindi niya inaakalang makikita niya mula sa sariling ama. Takot na mawalan. Makinig ka sa akin. Kapag sinabi kong tumakbo ka, huwag kang lilingon kahit anong marinig mo. Namamasa ang mga mata ni Amaris. Papa! Parang napigilan si Severino nang marinig muli ang tawag na iyon mula sa anak niyang minsan niyang pinagkaitan ng karapatang magsalita. Ngunit bago pa siya makasagot, isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw. Bumasag ang salamin sa harapang bintana ng kubo. Napahiyaw si Sister Emilia. Mabilis na yakap ni Verena si Amaris at ibinaba sa sahig. Sunod-sunod na sigaw ang narinig nila sa labas. Hanapin ang bata! Walang lalabas dito! Sigaw ni Corazon. Biglang tumayo si Severino. Kinuha ang lumang kahoy na aparador at itinulak iyon sa may pinto bilang harang. Ngayon! Sigaw ni Severino.
Mabilis na binuksan ni Don Isandro ang likurang daan. Hinila ni Verena si Amaris, ngulit bago sila tuluyang makalabas, napalingon ang bata. Sa siwang ng sirang bintana, nasilayan niya sa unang pagkakataon si Corazon Sarmiento Valejero. Napakaganda nito, napakapino, ngunit ang mga mata ay malamig na parang walang kaluluwang naninirahin sa loob. At nang nagtagpo ang kanilang paningin, bahagyang gumiti si Corazon. Giting alam niyang kilala niya na ang batang dapat noon pa ay wala na sa mundo. Takbo! Iyon ang huling sigaw ni Don Severino Valejero bago tuluyang hinila ni Verena Alcantara si Amaris palabas ng likurang bintana ng kubo. Natisod ang bata sa damuhan paglabas nila, ngunit agad siyang inalalayan ni Don Isandro. Sa likuran nila, patuloy ang sigawan, yabag at malalakas na kalabog sa loob ng kubo. Bawat tunog ay parang martilyong tumatama sa dibdib ni Amaris. Nanginginig ang buo niyang katawan, ngunit mas matindi pa roon ang pagnanais niyang lumingon. Naroon ang ama niya. Ang lalaking minsang nagtakwil sa kanya, ngunit ngayon siyang humaharang sa mga taong gustong pumatay sa kanya. "Miss Verena!" umiiyak na bulong ni Amaris. "Si Papa!" "Huwag kang lilingon," mariing sabi ni Verena habang hinihila siya patakbo sa masukal na damuhan. Alalahanin mo ang sinabi niya. Sa tabi nila, hingal na si Sister Emilia habang pilit sinasabayan ang bilis ng kanilang takbo. Hawat nito ang maliit na bag ni Amaris at ang lumang kahon na iniwan ni Lysandra. Si Don Isandro naman ang nangunguna, hawak ang flashlight na halos natatakpan ng ilaw upang hindi sila mahalata. Mabilis nilang tinawid ang mabatong bahagi ng lupa patungo sa mabababaw na sapa sa likod ng sakahan. Malamig ang tubig, umaabot hanggang tuhod ni Amaris at halos mawalan siya ng balanse nang madulas sa lumot. Ngulit agad siyang binuhat ni Verena. "Huwag mo kong ibaba," nanginginig niyang sabi. "Hindi," sagot ni Verena, bagamang halatang hirap na rin ito. "Hindi na kita ibababa." Sa kabilang pampang, tumigil sandali si Don Isandro at nakinig sa paligid. Sa malayo, naririnig pa rin ang mga boses ng mga humahabol. Nalaman nila ang likurang daan. Bulong nito. "Diyos ko," sadi ni Sister Emilia. "May kubo lang magsasaka sa kabila ng burol." Mabilis na sadi ni Isandro. "Kapag nakaabot tayo roon, may naghihintay na sasakyan." Tumanggo si Nirena. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, biglang umugong ang isang putok ng baril mula sa likuran. Napahinto si Amaris. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Para siyang tinusok ng malamig na bakal sa dibdib. "Papa!" Pumiglas siya mula sa pagkakabuhat ni Verena at halos mapatakbo pabalik, ngunit mabilis siyang nahablot ni Sister Emilia. "Hiha! Hindi!" Halos maiyak na sabi ng madre. "Babalikan ko siya!" sigaw ni Amaris, hagulgol na. "Nandun ang si Papa!" Sinabi niyang tumakbo ako pero... Amaris! Matigas ngunit basag ang boses ni Verena. Napatigil ang bata. Lumuhod sa harap niya si Verena, hinawakan ang magkabilang balikat niya at pinilit siyang tumingin diretso sa mga mata nito. "Makinig ka sa akin," madiing sabi ng babae. "Ang taong nasa likuran natin ngayon ay unang beses piniling gawin ang tama para sa'yo. Huwag mong sayangin, Lun." Humahagulgol si Amaris, nanginginig ang kanyang labi. "Pero paano kung mamatay siya?" Naluha rin si Verena sa wakas. Kung mangyari man yun, mas gugustuhin niyang mabuhay ka kaysa bumalik ka roon. Nanigas si Amaris. Parang may malaking pader na biglang bumagsak sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit napakasakit. Hindi ba't ito rin ang lalaking naging dahilan ng lahat? Pero bakit sa gabing ito, sa unang pagkakataong ipinaglaban siya nito, saka naman siyang nanganganib na mawala sa buhay niya? Muling narinig ang mga yabag mula sa di kalayuan. "Kailangan na nating umalis," madiing sabi ni Don Isandro. Pinunasan ni Sister Emilia ang mga luha ni Amaris at isinugbit sa leeg nito ang maliit na gintong kwentisan bigay ni Severino. "Hawakan mo ito," bulong ng madre, "at huminga ka. Kailangan ka pang mabuhay para sa mas malaking dahilan." Muli silang tumakbo, paakyat sa burol, sa gitna ng mababangong damo at malamig na hangin ng gabi. Habang palayo sila sa kubo, pakiramdam ni Amaris ay bawat hakbang ay punit sa puso niya. Sa malayo, nakita na nila ang maliit na kubol at ang karwaheng naghihintay sa ilalim ng malaking puno ng akasya.
Ngunit nang akala nilang ligtas na sila, biglang sumulpot mula sa gilid ng daan ang isang armadong lalaki. "Tigil!" sigaw nito habang itinutok ang baril sa kanila. Napahigpit ang kapit ni Amaris sa kwentisan. Nanlaki ang mga mata ni Verena at sa likuran ng lalaki, dahan-dahang lumitaw ang babaeng may boses na yelo. Si Corazon Sarmiento Valejero. Nakatingin kay Amaris na para bang sa wakas ay nasa harap na niya ang batang matagal ng gustong burahin. Ngumiti si Corazon. Sa wakas, wala ka nang mapagtataguan. Nanigas si Amaris sa kinatatayuan niya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kitang-kita niya si Corazon Sarmiento Valejero. Elegante, matikas, at napakagamba sa unang tingin. Ngulit ang kagandahang iyon ay parang nakabalot sa lamig ng kamatayan. Ang mga mata nito ay walang bakas ng awa. Para bang ang batang nasa harapan niya ay hindi isang tao, kundi isang sagabal lamang na dapat alisin. Sa tabi ni Corazon ay nakatayo ang armadong lalaking nakatutok sa kanila. Tapos na ang taguan. Malamig na sabi ni Corazon, "Ibigay ninyo sa akin ang bata at baka pag-isipan kong buhayin ang iba." Napahigpit ang kapit ni Verena Alcantara sa kamay ni Amaris. "Hindi ka namin hahayaang makalapit sa kanya." Bahagyang ngumiti si Corazon, ngulit hindi iyon ng ngiting mabuti. "Akala mo ba hindi ko kayang gawin ang lahat para maprotektahan ang pangalan ko?" Galit na humakbang si Don Isandro. "Pangalan? Yan ang tawag mo sa dugo at buhay ng isang inosenteng bata? Wala kang alam sa mundong ginagalawan ko. Ang batang yan ang tamin butas sa perpektong bundong itinayo ko." Napatingin si Amaris sa kanya, nanginginig ang labi. "Bakit po ninyo ako gustong saktan?" Saglit na tumigil si Corazon. At sa kauna-unahang pagkakataon, tumitig ito ng diretsyo sa bata. "Dahil isa kang paalala," sabi nito. "Paalala ng kahinaan ni Severino. Paalala ng pagkakamaling pwedeng sumira sa lahat ng akin." Tumulo ang luha sa pisngi ni Amaris. Hindi niya maunawaan kung paanong ang isang taong may ganoong karangyang bihis at ganoong ganda ng mukha ay may aaring may pusong napakalamig. "Wala po akong kinuha sa inyo," mahina niyang sabi. "Pero may kakayaan kang bawiin," sagot ni Corazon. Biglang humakbang ang armadong lalaki palapit. Napaatras si Sister Emilia at agad niyakat si Amaris. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang lalaki, biglang may malakas na yabag na umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Lumayo kayo sa anak ko!" Lahat ay napalingon. Mula sa dilim, sugatan at hingal na hingal, sumulpot si Don Severino Valejero. Duguan ang noo nito, may punitang manggas, halos hindi na makatayo ng maayos. Ngulit sa mga sandaling iyon, wala na ang dating mayabang at malamig na negosyante. Ang nasa harapan nila na yun ay isang ama na sa wakas ay handang ipaglaban ang anak niya. "Severino," malamig na sabi ni Corazon. "Mukhang hindi ka talaga natutong sumunod." Tumayo si Severino sa pagitan ni Amaris at ng mga armadong auhan. "Tama na. Ako ang kausapin mo. Huwag mo siyang idamay." "Napakabait mo naman ngayon. Nasaan ang tapang mong itapon siya noon?" Parang sinaksak ang dibdib ni Amaris sa mga salitang iyon. Ngulit hindi natinag si Severino. "Oo, nagkasala ako. Pero hindi ko nahahayaang ulitin mo ang kasalanang iyon." Umigting ang panga ni Corazon. Itinaas niya ang kamay, hudyat sa tauhan niyang ihanda ang baril. "Kung ganon," malamig nitong sabi, "pareho na kayong mawawala." Nanlaki ang mga mata ni Amaris. Sa isang kisap mata, pumutok ang baril. Napahiyaw si Sister Emilia. Ngulit hindi si Amaris ang tinamaan. Sa halip, si Don Severino ang mabilis na humarang sa harapan niya. Umalingaw-ngao ang lagapak ng kanyang katawan sa lupa. "Papa!" sigaw ni Amaris, kumawa sa yakap ni Sister Emilia at tumakbo palapit dito.
Nalulumbog sa dugo ang dibdib ni Severino. Nanginginig ang kamay nitong pilit inabot ang mukha ng anak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Amaris ang palad ng ama sa pisngi niya. Hindi puno ng pagtanggi, kundi ng pagsisisi at pagmamahal na huli na halos dumating. Anak, paos nitong bulong. At sa likod nila, dahan-dahang nagbago ang mukha ni Corazon nang marinig ang salitang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, hayagan ng kinilala ni Severino si Amaris bilang kanyang anak. At ang esenang iyon ang sisirain sa lahat ng kasinungalingang matagal nilang itinago. 20 taon nang lumipas. Ang batang si Amaris Valejero na minsang tinawag na sumpa ay hindi na ang 4 na taong gulang na umiiyak sa dilim. Sa ilalim ng pag-aaruga ni Verena Alcantara, Don Isandro at ng mga madreng nagligtas sa kanya, lumaki siyang matalino, matapang at hindi madaling yumuko. Dinala siya sa ibang bansa, doon pinag-aral at doon unti-unting nabuo ang pangalan ng babaheng muling babalik upang harapin ang bayang minsang nagtakwil sa kanya. Ngunit hindi siya bumalik bilang sugatang ulila. Bumalik siya bilang si Amaris Alcantara Valejero, ang batang iniwan, na ngayon isa ng batang bilyonarya, may-ari ng mga kumpanya, foundation at mga negosyong kayang magpabago ng buhay ng libo-libong tao. At ang unang proyektong pinili niyang balik-balikan sa Pilipinas ay hindi hotel, hindi resort at hindi lupaing pagkakakitaan, kundi isang lumang pampublikong ospital sa San Teodoro na malapit ng magsara dahil sa utang. Hindi alam ng lahat, ang ospital na iyon ang tanging lugar kung saan dinala si Don Severino Valejero matapos itong ma-stroke, mabangkrap at iwanan ng lahat. Oo, nakaligtas siya sa gabing sinalo niya ang bala para kay Amaris. Ngunit hindi siya iniligtas ng tadhana upang muling yumaman. Iniligtas siya para maranasan ng mabuhay ng dala ang bigat ng konsensya. Matapos makulong si Corazon Sarmiento Valejero dahil sa tangkang pagpatay at iba pang kasong pinatotohanan ni Verena at Don Isandro, gumuho rin ang imperyong ipinaglaban niya. Nadamay si Severino sa skandalo, naubos ang kayamanan, iniwan siya ng mga kaibigan, at sa huli, ang lalaking dating takot mawalan ng pangalan ay namuhay na halos wala nang maipangalan. Isang maulan na hapon, isinakay siya sa wheelchair palabas ng ospital dahil wala na raw pambayad sa pananatili. Pasensya na po, Don Severino. Na-foreclose na rin po ang natitira ninyong ari-arian. Wala nang naisagot ang matanda. Bahagyang balugtot na ang kanyang katawan. Pumuti na ang buhok at ang mga mata niyang dating matigas ay puno na lamang ng pagod. Ngunit bago pa man siya tuluyang mailabas sa gate, biglang huminto ang lahat. Sunod-sunod na dumating ang mga itim na sasakyan. Bumaba ang mga abogado, assistant at mga tauhang nakaayos. At sa gitna nila ay isang babae na nakaputing bestida, elegante, marangal at may kakaibang aura ng kapangyarihan. Napatigil ang paghinga ni Severino dahil kahit 20 taon nang lumipas, makikilala niya ang markang iyon sa kaliwang pisngi kahit sa huling sandali ng buhay niya. Amaris, basag niyang bulong. Huminto ang babae sa kanyang harapan. Ang batang minsang iniwan niya ay isa ng napakagandang babae ngayon. Matatag ang mga mata, banayad ang kindig, ngunit malinaw ang lakas sa bawat kilos. Wala roong puot, wala ring pagmamakaawa, tanging dignidad. Ako ang bumili ng ospital. Simula ngayon, wala ng pasyenteng ilalabas lang dahil wala silang pambayad. Nanlabo ang mga mata ni Severino. Pagkikamod ang gikaw mo. Bakit? Nanginginig ang kanyang tanong. Bakit mo ako tinutulungan? Tahimik si Amaris ng ilang segundo. Pinagmasdan niya ang lalaking minsang naging bangungot ng kanyang kabataan at sa huli, naging unang taong sumalo ng bala para sa kanya. Dahil natuto akong ang paghihigante ay hindi nakakagamot. At dahil kahit sinaktan mo ko, dumating ang araw na pinili mong iligtas ako. Napaiyak si Severino. I'm sorry, bulong niya. Hindi sapat ang sorry ko. Alam ko, pero hindi ko ibibigay sa nakaraan ang kapangyarihang sirain din ng puso ko. Pagkatapos, ay inilabas niya mula sa kanyang bag ang kapirasan gintong kwintas, ang kalahating araw na itinago niya ng loob ng 20 taon. Isinuot niya iyon sa kamay ng ama.
Hindi kita binalikan para maningil. Bumalik ako para tapusin ang sumpang ikaw mismo ang gumawa. At sa ilalim ng malamig na ulan, tuluyang napaiyak si Don Severino Valejero. Hindi bilang makapangyarihang lalaki, kundi bilang amang sa wakas ay pinatawad ng anak na minsan niyang itinakwil. Sa araw na iyon, ang batang tinawag nilang malas ang siyang naging biyaya na hindi nila deserve.